Kasi magsisi tayo sa kasalanan natin. Lahat tayo kasalanan. Yun ang unang step, repent. Ano ba yung mga re-repent? Ano ba yung mga kasalanan? Diba? Magsinungaling ka. Apa, Sinasabi ko sa inyo, dati yung thou shall not lie. sinungaling, Thou shall not kill. papatay. Pag may galit ka sa tao, nagpa-murder ka na sa puso mo. Ganon kataas ang standard ni Jesus. So yun yung mga ire-repent. Madami. Sa utak pa lang eh. Sa puso. No? So, lahat tayo, kailangan natin mag-repent. So, there is none good but God. Alam na ni Lord lahat ng baho natin, lahat ng dumi natin, alam niya. Kaya nga, ini-invite niya tayo mag-repent. And trust Him. Kailangan mo si Jesus. Pag nakaharap mo si Jesus, tatanungin ka ba niya, anong religion mo? Tatanungin ka ba niya ng ganon? Hindi. Sa tingin mo? Hindi, sa tingin mo, tatanungin ka ba niya na anong religion mo? Hindi. Ang ano lang tanong niya, sino ka? Kilala ba kita? May relationship. Bakit ko, sa tingin mo, bakit ko ito share sa'yo? Ano ang tingin mo sa aking mga kasalanan? Ang yan ang tingin mo. Pero ano sagot ko? Ang sagot ko, mahal kita. Gusto kita makita sa heaven. Ako siyempre. Yan ang motivation ko. Tinatanong mo kanina, ba't ako naging ganito? Maganda. Hindi. Ganito. Ba't ganito na ako nag-share, nagsasalita? Tinuruan ka. Hindi. Hindi. Na-encounter ko si Jesus mismo. Ano? Paan? Hindi. Sa kwarto. Na-encounter ko siya sa kwarto. Bible. Sa Bible. Nabasa ko yung Colossians 3:8. Ako ko. Walang nag-share sa akin. Wala. Nag-speak siya sa akin, Colossians 3:8. Ito yung in-encounter ako ni Lord. Colossians 3:8, sabi niya sa akin, but now, put away or get rid, tanggalin all the following: anger, wrath, malice, slander, filthy language from your mouth. Diyan niya ako in-encounter. Nung nabasa ko to, talagang lumuluwa ako. Share sa akin, walang nagpilit sa akin. Siya mismo yung nagpakilala sa akin. No? Tapos doon ako curious. Bakit ganito? Ba't ganito yung naramdaman ko nung nabasa ko? Ba't parang iba yung peace, ganito, ganyan. Tapos doon ako nagsimula magbasa ng Bible. O kaya ko sinishare to kasi love kita, love ko kayo. Ay, bakit naging ano ko na? Ha? Naging, Iglesia na. hindi ako iglesia. Naging, ano ka na yung tawag doon? Ano? Tinanggap niya si Jesus sa buhay niya. Born again. Tinanggap niya si Jesus sa buhay niya. Iba tong version na to eh. Kung Catholic, parang may dinagdag sila dito eh. Nagbawas ng natin. This is not. Try natin ah. John 3. Kinig ka. And Jesus replied. Tagalogin mo na lang. Truly, ako Tagalog. Truly, I say to you, no one can see the kingdom of God unless he is born again from above. Amen. Amen. Linaw. Narinig mo? Narinig mo? Tagalogin mo na lang. Basahin tayo. Tagalogin mo lang. Tagalogin mo na lang. Sama mismo. Kahit na rin. Sobrang hina na. Last. Tagalogin mo lang. Binasa niya kanina, di ba? Binasa ni Mama Jean. Ulitin ko. Pangalawa ah. John 3 verse 3. Jesus replied. So si Jesus yung nagsasalita ha. So Jesus replied, truly I say to you, no one can see the kingdom of God unless he is born from above. Born again from above. Anong Bible to? Ginagamit niyo. So yung born again, akala natin religion, di ba? Pero ang born again is experience na nangyari sa'yo. Dati kang makasalanan, meron ka na ngayong brand new heart with
nilang Bible. Binasa natin. Nakasulat, you must be born again. Anong Bible to? Catholic, di ba? Ano ibig sabihin? So, ang born again, hindi siya religion. Yun yung na-experience mo kung tunay na may relationship ka na kay Christ. Yan yung tinatak sa atin ng mundo. Born again, religion. Hindi. Yan yung spiritual awakening or phenomena na nangyari sa puso mo. Na-transform ka na. You pass from death to life. Kaya ako nasabi ko kahit mamatay ako ngayon, makakasama ko si Jesus eh. Kasi may relationship ako. Kilala ko siya, kilala niya ako. So, yun. Yun yung confidence, mga pag na gusto ko, maging confidence mo din yun. Tama? Mali. Good job. Tama daw? Maging ano na rin ako ngayon. May relationship. Ayun, amen. Yan. Amen. Relationship. Kilalanin mo si Jesus. Kilalanin mo siya habang may